What's up guys, Sean here and welcome to Radhan's channel. Before tayo mag-proceed guys, babatiin ko lang muna kayo ng Happy New Year and babatiin ko din yung team namin ng Happy 8K subscribers. Whee! Maraming salamat sa suporta nyo guys at sana mas dumami pa yung mga supporters at mga gamers na katulad natin. For today's video, niregaluhan na naman tayo ni Anbernic ng isang unit na ilalabas pa lang nila. At isa kami sa mga pinalad na padalhan ng early release ng unit na to. Ito yung tinatawag na RG35XXH. Ang ibig sabihin niyan is pahaba. Hindi, horizontal guys, horizontal. Ito na yung itsura ng box ng RG35XXH. Ayan. May kita nyo dito, medyo may gold na ano dito sa lining niya. Tapos medyo emboss siya ng konti. Ito yung logo ng Anbernic. Tapos dito yung model number RG35XXH. Sa gilid, merong nakalagay Made in China. Sa kabila, wala. Dito sa gilid, nandito yung tatlong variation ng color niya, which is yung black, yung translucent white, and yung translucent purple. Tapos dito sa kabila, wala ulit. Sa ilalim, wala ulit. So ngayon, i-unbox na natin to. Yan. Ito yung unit agad. Set aside muna natin to. Mamaya na natin to buksan. Clamshell, para hindi masyadong maalog at masira yung unit. Andito yung manual. Tapos, meron siyang wet and dry wipes. Ayan. Binuksan ko na yan. Nilagay ko na din kasi yung ano niya, yung protective glass or yung tempered glass. Ayan, nilagay ko kagad siya. Ito, yung USB cable na Type-C. Ito siya. Tapos ngayon, i-check na natin at kilatisin itong RG35XXH. Ayan, ito yung plastic niya. Merong nakalagay na foam para protection para sa screen at sa mga buttons. Ayan. Okay. Tapos ngayon, ito yung likod niya. Merong nakalagay na rubber grip pad. Invento ko lang yung word na yun or yung salitang yun. Pero tingin ko, ganun din yung tawag dito para maiwasan na mag-slip sa kamay mo. Tapos dito may kita nyo, yung label niya is hindi na sticker. Printed na siya. Ayan, printed na siya kung may kita nyo. Gumaganda yung quality ng RG35XX habang tumatagal. So ngayon, dito sa gilid, merong volume rocker. Ayan, may kita nyo. Halos same sila ng itsura ng RG35XX Plus. And then, sa kabila naman, nandito yung power button. Ito, power button. At sa baba, yung reset button. At talagang nilaliman na nila yung, yung pagkakalagay sa reset. Ayan. Medyo mahirap na siyang pindutin. Which is, tingin ko, mas tama. Yun nga, sinabi ko sa inyo sa mga previous na videos namin na dapat hindi ito pinipress ng palagi. Kasi pwede mag-cause yun ng pagka-corrupt ng operating system ng unit ninyo. Dito naman sa ilalim, kung may kita nyo, nandito yung TF1 or yung internal memory card, which is dito nakalagay ang operating system. Okay? Tapos dito sa kabila is yung TF2 or yung external. At dito nakalagay yung mga BIOS, yung mga settings at yung mga ROMs ng device na to. Bigyan ko lang kayo ng konting kaalaman na ang operating system is hindi nilalagay dito sa TF2. Tapos dito din sa baba nakalagay yung mga speakers. Ayan, dito sa dalawang to. Kahanay ng TF1 and TF2. Ayan. Dito naman sa taas guys, nakalagay yung shoulder buttons na L1, L2, R1 at R2. Ito yung L1, L2, R1 at R2. Tapos may kita nyo rin dito yung F. Parang siya yung dating menu button. Ayan. Yan yung menu button, yung F function. Pasensya na guys, nasira yung namin, yung ring light. Nag-visit ako, hindi na siya nag-on bigla. So, ayun, medyo nagbago yung ilawan or yung lighting nitong setup natin. Pero, tuloy natin yung video. So, ngayon tuloy ko lang dito sa taas. Nandito yung dalawang OTG. Isang pang OTGs kung magsasalang ka ng flash drive. Tingin ko. Tapos yung isa pang para sa charger. Tapos nandito na rin yung mini HDMI slot para makapag-play ka ng game at mai-output mo siya sa TV. Ito. At nandito rin yung headphone jack niya guys. Ayan. Para makapagsalang ka ng headphone or headset. At ngayon guys, dito naman sa harap, may kita nyo, meron nang idinagdag na analog sa left and right. Ayan, meron na rin tong L3 at R3. Tapos dito sa taas, merong select. Ayan yung select. Ito yung start button. Tapos yung D-pad. Ayan, directional pad. Sa kabila naman is yung A, B, Y, and X na button. At yung pinaka-last guys is yung screen niya. Ayan. Kasing laki lang siya ng screen ng RG35XX Plus. Ayan.
Kung makikita nyo ba? Ayan. Halos magkasing laki lang sila. According guys kay Anbernic, ang specification ng RG35XX-H is 1.5 GHz H700 quad-core ARM correct A53 CPU. Tapos yung GPU niya is dual-core G31 MP2 at yung RAM niya is 1 GB. Ang IPS display niya is 3.5 inches 640 by 480. Tapos yung battery niya is 3,300 mAh, nakapareho ng RG35XX Plus. Meron din tong 2.4G at 5G Wi-Fi at Bluetooth na 4.2. At ngayon i-on na natin, tignan natin ang user interface niya. Ayan, ito. Press natin ito. Ayan. Nag-on na ba? Ayan, nag-on na. Ayan. Anbernic. So guys, ito yung laman ng stock OS. So dito sa game rooms, hindi ko alam kung tama ba, rooms ba o ROMs yung pagkakalagay nila. Meron ditong PSP, PS1, Vertical Arcade, CPS 1, 2, 3, Neo Geo, FB Neo, MAME, GBA, NES, SNES, SMS, MD, GBC, GP, PCE, NGPC, GG, and WSC. Tapos yung RA games, RetroArch games, PSP, OpenBoard, DC, PS, Neo Geo, CPS 321, FB Neo, HBrew, MAME, VR-Arcade, BB, Atari, Pokepico, Game Watch, Game Boy Advance, FC, SFC, GG, SMS, MD, MD, CD, tapos MD, GBC, GB, PCE, PCE, CD, NDS, MSX, WonderSwan, NGPC, Atomis Wave, Naomi ports, and apps. Tapos dito naman sa favorites, walang laman yan. History, wala din. Search, meron siyang search function. Settings, ito yung settings niya. May battery, lock screen, backlight brightness, I/O test para makatest mo lahat ng buttons kung nag-work. Dito ka sa I/O test. Date and time, language settings, RetroArch, network, icon settings, background button, sound, buttons custom, clearings, record, firmware version, work light status during sleep. Hindi ko alam yan. Reboot and shutdown. So, ayun lang guys yung laman ng stock OS. Ayan. Tapos mag-try tayo ng isang game sa RetroArch. Ayan. Try natin yung God of War Chains of Olympus. Ayan, mas smooth siya dito guys kaysa sa R35S and R36S. Parang RG35XX Plus lang din guys. Sa dinami-dami ng na-unbox ko, meron na akong naging batayan ng mga features ng isang retro handheld gaming console. At ito yung mga nagustuhan ko dito sa unit na to. Unang-una yung ergonomics niya, at sinabi ko sa inyo dati sa mga previous na videos ko na mas gusto ko yung mga pa-horizontal na unit kasi mas madali siyang hawakan at hindi mangangalay yung kamay nyo sa paghawak ng device na to. Kaya kung mapapansin nyo yung mga bagong lumalabas na mga consoles ngayon, pa-horizontal na kasi siguro nga mas madali silang hawakan or mas ergonomically friendly siya. Kasi kung maglalaro kayo dito sa RG35XX Plus or yung mga pa-vertical na unit, masyadong close kasi yung mga buttons tapos yun nga, nakakangalay siya. Parang hindi ko siya ma-explain pero kapag nilalaro mo na kasi siya ng matagal, parang nakakangalay na. Pero syempre, love ko pa rin yung si RG35XX Plus. Sunod na nagustuhan ko dito guys is yung mga buttons niya. Napaka-premium guys. Ayun kung papapansin na yan. Talagang nag-i-improve si Anbernic habang tumatagal at mas nagiging maganda yung mga components niya. Pangatlo guys, itong rubber grip na nandito sa likod. Ayan. Nakadagdag siya ng puntos kasi yun nga, hindi siya mag-i-slip sa kamay mo habang naglalaro ka. Apat guys is yung battery life niya. 3,300 mAh na siya. Tingin ko ang tinatagal nito, posibleng mga 8 hours. Ganun katagal siya laruin. So kung magta-travel kayo ng matagal, pupunta kayo ng probinsya na malayo, pwede mong gamitin to dahil kayang-kaya niya yung 8 hours gameplay. At yung pang-apat na nagustuhan ko dito is built-in na yung Wi-Fi and Bluetooth niya. So hindi mo na kailangan ng mga dangle-dangle katulad ng sa R35 and R36S. So yun, built-in na siya, wala ka nang bibili na iba. Andito na siya sa loob nito. Panglima naman na nagustuhan ko dito is pwede pa rin siyang isaksak sa TV. Ayan, makakapaglaro ka sa mas malaking screen. Pwede sa TV at pwede sa monitor. Anim na nagustuhan ko dito, makakapaglaro ka ng PSP, Dreamcast,
Nintendo DS, at Nintendo 64. Siyempre, kasama na dyan yung mga PlayStation, NES, SNES, Game Boy Color, Game Boy Advance, at iba pa. At yung pampito at last na nagustuhan ko dito is maganda yung speaker niya, guys. Itong dalawang to, mas buo yung tunog niya, mas crisp, at medyo may ibang feel yung sound niya kumpara dito sa RG35XX Plus, promise. Mas maganda yung sound nito. Nag-improve talaga ang Anbernic, guys. Tipong parang nakikinig sila sa mga vloggers, sa mga consumers. Tapos, yun, ina-adapt nila at ina-apply yung mga reviews na yun or yung mga pangbabash natin. Ayun, nakikinig sila. At yun, habang tumatagal, ini-improve nila yung mga devices nila. At syempre, kung may nagustuhan ako, syempre, hindi mawawala yung hindi ko nagustuhan dito sa unit na to. Una sa hindi ko nagustuhan dito, pag-unbox ko kasi ng unit na to, akala ko malaki siya. Yun pala ang liit. Siguro dahil nakapag-unbox na ako ng medyo malaki dito katulad ng M17. Ito yung M17 at ito yung RG35XX-H. Ganyan siya kaliit, guys. Tapos ayan. So yun, medyo nag-expect ako na kala ko medyo malaki to ng konti. Yun pala, maliit siya. Pangalawa na ayaw ko pero gusto ko ng konti. Ayan. Yung operating system na gumagana dito sa RG35XX Plus is gumagana din dito sa H. Yun nga lang, may mga feature na hindi gumagana katulad nitong analog. Kasi nga, walang analog to. So pag naglaro ka ng mga game na kailangan ng analog stick, hindi siya gagana kapag sinalangan mo ng OS galing dito. Pangatlo na hindi ko nagustuhan dito is yung location ng F or yung menu. Ayan. Kasi di ba ang kadalasan na use ng function or yung menu button is mag-combine ka ng dalawang button. For example, yung F tapos yung X. Mas maganda siguro kung ang ginawa nila is kung yung menu button na to is nilagay nila somewhere dito sa left side. Mas maganda kasi mas madali mo siyang mapipindot. Hindi katulad ng, for example, gagamitin mo yung function plus yung X, parang mahirapan ka pang galawin yung daliri mo. Compared na kung nakalagay lang siya somewhere dito, ngari dito nakalagay, madali mo siya mapipindot. Preference ko lang naman yun. Comment nyo din kung okay yung suggestion ko na yun. At yung sumunod na hindi ko nagustuhan dito sa unit nito is wala siyang update na feature. Siyempre, in-expect natin na meron siyang Wi-Fi, dapat meron na rin siyang update na feature para kapag nag-update yung operating system, mas madali siyang gawin. Compared dun sa magda-download ka pa ng image file tapos ipa-flash mo siya dito. So, mas hassle yun. Mas maganda siguro kung meron silang update na features para sa device na to. At yung pinakalas na hindi ko nagustuhan sa device na to is wala pa siyang custom OS. Siguro nga dahil bagong labas pa lang tong device na to, wag muna tayo mag-expect na kung meron siyang Garlic OS, kung meron pa siyang Arc OS, kung meron pa siyang Onion OS, o kung anumang mga custom OS na nagsilipa na ngayon. Yung Garlic OS is hindi pwede dito sa RG35XX-H at hindi pwede sa RG35XX Plus. Take note, guys, hindi sila pwede dito. So kung tatanungin nyo ako kung worth it bang mag-upgrade or bumili ng RG35XX-H, ang magiging sagot ko dyan ay depende. So depende yon kung galing ka sa mga lower specs na unit katulad ng RG35XX lang, napaka worth it mag-upgrade dito sa RG35XX-H. Pero kung galing ka naman sa RG35XX Plus, parang hindi siya worth it kung nanggaling ka dun sa RG35XX Plus. Pero yun nga, depende sa inyo. Kung gusto nyo na merong analog, siguro worth it siyang bilhin. At ngayon, ito na yung pinakahihintay nyo. Magkano ba ang presyo ng RG35XX-H? Base dun sa sinabi ng Anbernic, ang presyo ng RG35XX-H is 63.99 or equivalent sa peso ng 3,500. Pero hindi pa natin sure kung final na ba yun, kung mababago ba, kung tataas or bababa. Check nyo na lang yung page namin para maging updated kayo sa magiging presyo ng RG35XX-H. At ayun lang, guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to and sana nag-enjoy din kayo nung nagdaang Pasko. Yun lang, guys, maraming salamat. Happy New Year again. Paalam! Hi guys, may nakalimutan pala akong sabihin. Magpapag-giveaway ako ng RG35XX. Ito. Bali, hindi pa siya kompleto kasi kailangan pa siyang patuyuin ng maayos at kailangan pang ilagay yung mga components niya sa loob. Pero, papag-giveaway ko tong RG35XX sa page namin sa Facebook. Para sa mechanics, i-follow nyo lang kami sa Facebook page namin at doon namin i-announce kung paano nyo mapapanalunan tong device na to. So, yun lang guys. Paalam ulit. Bye!